In the world of garments, fashion, and design, every stitch tells a story. A story of creativity, a story of innovation, a story of women shaping the future of an industry once dominated by men. Science and technology continue to transform the garments, fashion, and design industry. From traditional hand sewing to modern computerized embroidery, from manual pattern drafting to digital fashion software, innovation drives every trend. In technical vocational education, STS provides the framework that connects skills training to industrial development, sustainability, and social progress. 1995. Ako pumasok dito 1998. Na-start ko dito as a trimmer. Trimmer muna, tagatanggal ng mga sinulid. Kasi wala akong alam, 'di ba? Ayun. And then after ng trimmer, may nagturo sa akin as a marker. Yung pag-mark ng mga tatahiin, di ba, mark ng pocket, 'yun. Marker. Tapos, na-train naman ako ni Ma'am, yung may-ari, si Ma'am Luz, ang general manager, siya yung nag-train sa akin as as inspector, tapos nagpo-compute na ng mga timesheet, yung magawa ng mga tao. Doon ako nag-start. Tapos nung mawalan kami ng mananahi nung pandemic, 1998, nung pandemic year 2020. Saka lang ako natuto manahi. Kasi walang tao. Madami kaming gawa, pero walang tao na naiwan. Dalawa lang kami, si Christian saka ako. That time, nasabi ni Christian sa akin, Ate Irene, wala tayong choice, mananahi ka na. So, nag-umpisa ako magtahi. Kasi pag manual, matagal. Yun naman talaga ang dati. Tapos magti-training ka ulit eh. Iti-training mo yung mga mananahi na sa manual eh. Yung electrical na, di ba? Mga 1 week lang naman para matuto sila. Madali lang. In Sustainable Development Goal 9, industrialization must be inclusive, meaning women must have equal access to tools, training, and opportunities. And today, women in garments, fashion, and design are innovators. They build sustainable fashion, create eco-conscious designs, promote a circular economy, and shape the future of local industries. For years, technical fields have carried gender stereotypes. Men handle machines, women handle details. But in Tibet, these boundaries are disappearing. Ang una dyan, ang quality, tapos delivery time. Yun ang pagsubok namin. Tapos ang quality kasi, nakikipaglaban kami sa quality. Thread Hill, alam ng kinukuha na namin Jollibee, ito Chowking. Red Ribbon, Chowking, Jollibee, Mang Inasal, branded. Ayun yan ang gawin namin ng uniform yan. Pag quality, number 1 kami dyan. Hindi ko sila pinapabayaan ng basta-basta na lang. Kasi yan ang trademark ng Thread Hill. Tapos meron kaming word of honor. Pag sinabi namin delivery this time, hindi pwede. Kasi magkakapito yun doon sa nabigay sa amin ng gawa. Kasi ito, halimbawa, sabi ng nabigay sa amin ng gawa, kailangan mo ay ma-deliver yan Tuesday. Kasi, kailangan, pag deliver yan, lalagyan pa ng, alam mo, walang discrimination. Kasi kawawa naman, alam mo, may tao kaming bakla, may tao kaming tomboy. Depende yun. Mayroon kasing bakla na magaling sa design. May tomboy na magaling magtahi. Hindi wala siya takot. Walang discrimination yan, depende, nasa tao yan. Nasa attitude ng tao. Tanggap namin, kung tomboy ka o bakla ka, wala. Nasa attitude din ng tao yun. Nasa puso yan. Kasi ako, nasa puso ko ang pananahi. Mayroon lang kahit na anong turo mo sa akin, kung wala sa kalooban ko, hindi ako tututo. Wala sa kalooban ko eh. Kung nasa puso ko ang pananahi, talagang gusto ko matuto, matututo ako. Diba? So, yun. Those women designers are not only breaking stereotypes, they're redesigning the future. Sustainable Development Goal 9 urge nations to build resilient infrastructure, foster innovation, and promote sustainable industrialization. In the garment sector, this means transforming how clothes are designed, produced, and consumed.
Science, technology, and society changed the way we learn in Tibet. We now use digital tools, modern sieving equipments, and innovative methods that prepare us for the real industry works. Alam mo kasi, basic needs ng tao, clothing, nakita mo, pagkapanganak mo, may damit ka na, o damit ka na, may tao ka ba nakikita na kubad yan? Wala. Hanggang mamatay ka, may damit ka. Mananahi, kailangan mo ng mananahi. Kailangan kasi, ang mga estudyante ngayon, wala na sa kanila yan. Wala na, bili na lang sila ng bili. Nasamantalang, dito sa Philippines, yung mahirap na country tayo. Ang pananahi kasi, habang buhay, kahit matanda ka na, mayroon ka isang makina sa bahay, mabubuhay ka. Alam, bakit magputol ka ng pantalon? 60 pesos eh. Oh, may pambili ka na ng bigas noon. Dapat kasi sa mga yung accountant, hanggang 50 years old lang yan, hanggang 60, hanggang 40, hanggang maganda ka lang. Pag matanda ka na, hindi ka natanggap. Di ba may age limit? Oh, may age limit sa sa mga trabaho na ganyan eh. Sa pananahi, wala. Teacher, walang, at age of 60, mahirap na. Hindi ka natanggapin. Pero kung teacher ka, as practical arts, di tele. Ano ganyan. O nag-resign ka sa pagka-teacher, magtayo ka ng garments, mag-ano ka ng makina. Kaya sa bahay mo, magdagawa ka ng makina, maggawa ka ng basahan. Ano ka manahi eh, mabubuhay ka. Apa. Kasi pag ang tela, bawal sunugin yan. Di ba? Yung ano naman, hindi naman kami carbon na ano eh. Wala eh. Wala. So, hindi naman maapektuhan. Kasi, wala. Ano naman, ito, nililibing to eh, pag pag outdated na yung sinisira lang to, tapos nililibing lang to. Tao na nagpupus talaga na, uy, magandang hanap buhay to, magandang to. Wala na kasi yung technology nga natin nasa computer na. Diba? Nasa computer na. Pero malaking tulong ang computer, napapabilis ang gawa. Doon nakakakuha ng mga design. Napapabilis talaga. Pero nawawala yung yung pinakaugat. Science, technology, and society changed the way we learn in Tibet. We now use digital tools, modern sieving equipments, and innovative methods that prepare us for the real industry works. Technology makes our training more accurate and efficient, helping us to create better designs, better patterns, and better products. In our field, science and technology gives us confidence, showing us that with the right tools and knowledge, we can compete, lead, and innovate. Women in garments, fashion, and design are innovators. They stand at the intersection of creativity and technology, proving that the future of sustainable industry is diverse, inclusive, and empowered. Let us continue supporting equality, expanding opportunities, and embracing innovation in Tibet, because when women rise, industry rise, and society moves forward.